Good morning. Good morning guys. For today's vlog is pupuntahan natin yung isang lugar dito sa Aklan na mayroong laging na aksidente, no? Lalo na yung mga truck, no? Yung mga trucking, may mga karga ng mga kargamento na galing pa sa malalayong lugar. So bago ko simulan yung vlog is dito tayo sa diversion ng Kalibo. So ayan yung airport. Yan yung airport ng Kalibo International Airport yan. So yung tagos nito is Sigayon, Kalibo, Aklan. So balik tayo dun sa ating vlog, no? So bali bibigyan ko lang kayo ng idea. Hindi naman ako eksperto, no, regarding sa mga ganyang pangyayari, kung bakit nagkakaroon sila bakit nagkakaroon ng aksidente dyan sa lugar. Kasi sa pagkakaalam ko dati, masyado kasing dyan masyadong maliko talaga, yung siko talaga siya na daan, tapos pababa pa. So dapat talaga mag slow down, no? Dapat talaga magdaan-dahan dyan. Kasi lalo na sa mga baguhang napunta dito or dito sila na dumaan sa Aklan. So pagliko mo kasi dyan, no, mamaya pagkita ko sa inyo, nasa straight line na siya siguro mga 200 meters. So pag mga baguhan ka, siyempre akala mo tuloy-tuloy na yung daan, yan pala may biglang liko, no? So yung iba, yung nangyayari sa mga truck, lalo na sa maulan, no, mostly talaga yung may nangyayaring aksidente doon is yung maulan talaga. So grabe, madulas yung daan nila doon. Di ko lang alam kung mayroon din problema doon sa semento, no? Hindi na naman ako magaling dyan pag regarding sa ganyan, pero sabi nila napakadulas daw, no? Nakikita ko sa mga balita. So grabe yung dulas daw doon. Meron nga akong nakita sa balita na nag-iuto na siya, na natumba na. So bigyan ko lang kayo ng babala, lalo na sa mga kasamahan nating riders, no? At saka yung mga kasamahan natin sa yung mga vlog. So try natin mamaya doon, sana makapagpalipad tayo ng drone. Kung pwede doon makapagpalipad tayo. So grabe yung doon, grabe na yung nangyayari doon. Mabuti naman yung mga na-aksidente is lang, mga damage lang, walang masyadong yung mga grabe na mayroong namatay or mayroong na grabe na nasugatan. Pero dati noon mayroon ng dyan, mayroon ng namatay o mga sisiw, susu. So mayroong namatay dyan, bali napunta sa kanya lahat yung mga bakal na karga. So parang hindi na nakayanan ng preno kasi nga madulas. Tapos kasi dati tuloy ko lang dyan, so inayos nila. Dati hindi pa masyadong mayroong na-aksidente dyan kasi yung daan dyan masyadong malubak, hindi masyadong maganda yung daan, no? So tapos yun na yung nangyari nung ginawa nilang 4 lanes. Tapos natapos na yung maganda na yung daan doon. Yun na yung nangyari. Marami na na-aksidente doon. Siguro mga 5 truck na yung nahulog doon, ay yung na-aksidente doon. Yung mayroong natumba, yung isa doon nalaglag talaga siya, yung isa nag-overshoot, nagpagilid, no? So yun, so bigyan ko lang kayo ng idea, no, kung saan banda. At sana ma-share ninyo, no, para
makita rin ng ating ibang riders, no? So maraming salamat pala sa ating mga followers. So mayroon tayong 3.7 na followers na, kahit konti-unti okay lang, umuusad naman, no? Doon tayo nagsimula eh. So wala lang, parang para sa akin okay naman yun. Hindi ako nakapag-vlog last week kasi masyadong busy talaga. So maraming nangyayari kasi nga mayroon din tayong trabaho, hindi natin piling pabayaan yun, diba? So yun pa rin yung priority natin, yung ating trabaho, kasi yun yung bumubuhay sa pamilya natin. So bali yung pag-vlog, ano lang to, parang ginagawa ko na lang siya libangan, ganun. Kasi kung sabi nila, kasi pag seryosohin mo talaga siya, parang masisira tayo ang ulo mo, sabi nila. Oo nga, pero sabi ko, parang tama, ano, pag sinuseryoso mo talaga siya, nasa-stress ka lang, isip ka pa kung ano mga content mo. So yung naisip ko, gawin ko na lang siyang libangan. Total meron naman akong camera, no? Meron akong drone. So at least nagagamit ko sila, no? Lahat yan, sponsor lang lahat yan. Itong GoPro ko, binigay lang ito ng kapatid ko. Tapos itong Insta360 ko, yan, ito lang yung nabili ko. Second hand lang po siya, so hindi natin kaya magbili ng brand new. So tapos yung drone naman natin, yung Phantom, di mo ba alam kung ilang years na anong years na to lumabas, no? So, kumbaga parang siya yung pinakauna na ginawa ng DJI. Hindi lang ako sigurado kung Phantom 3 ba, no? Kasi Phantom 3 pa to eh. So at least mayroong nagbigay sa atin, isang mabuti nating kaibigan, no? Shout out. Maraming salamat. Abo gid nga salamat in Aklan. So yun. So at least nagagamit natin. Wala pa tayo, hindi pa tayo kayang magbumili ng pangmalakasan drone. So yun nga. Kapag may drone talaga medyo ano nga eh, medyo naalangan ako minsan nagpalipad kasi parang baka kung ano mangyari, masira yung grabe pa pag-ingat ko. So kaya iniingatan ko siya kahit Phantom 3 lang siya, no? Grabe yung pag-iingat ko doon. So malapit na tayo. Dito na tayo sa Banga. Mali, sakto lang yung takbo natin. Hindi naman tayo nagmamadali, no? So shout out pala sa mga kapwa ko dyan na Aklanon, ng mga riders, no? Shout out sa inyo. So ingat lang tayo lagi. Maging defensive lang tayo sa pag-drive, no? Kahit yung motor ko na to, 3 years na sa nung March, no, March to sa binili. Pero sa 3 years na yon, grabe yung odo nito, nasa 58,000 na. Yun nga, malaging nagra-rides, no? 2 times na to sumali ng Panay Loop. Tapos Sibulop, yun yung huli namin sinalihan na endurance, yung Sibulop. So grabe, napakasulit. So ito yung suot ko na jacket, is ito yung pang finisher na jacket na dun sa aming binayaran na registration, no? So sa registration, pag na-finish mo yung mga task, meron ka rin reward, no? So sumasali ako sa mga ganyang event kasi hindi naman talaga para sa akin, hindi naman talaga kasi dapat magkarera eh. Hindi naman talaga dapat first rider to arrive. Wala nang ganun. So alam nyo kasi kami, no, ng mga kasama ko nung mag-take off, alam nyo ba, kami yung pinakahuling nag-take off. Sabi na kami sa aming sarili, kasi dyan nga sa Cebu hindi namin kabisado yung daan. Tapos grabe yung habit doon ng mga riders.
di ba iba talaga yung habit nila doon, no? I-compare dito. So grabe sila magmaneho ng motor. Kaya so kami, nag-decide kami na magpahuli kami. So dito kami sa pinaka-last. Kumbaga kami yung pinaka-last nag-take off. So tapos wait lang. Sige na. Pero nag-take off kami ng 3 AM. Natapos namin ng 9 PM. So ganun siya kalayo. So parang hindi yata sa 700 kilometers yung Cebu eh. Kasi marami kaming dinaanan ng mga bundok, lahat ng mga magagandang lugar doon napunta namin. Lalo na yung pinaka-favorite ko talaga yung Badyan. So makikita mo doon yung bundok na ginawang daanan sa gitna, na ginawang daanan doon. So napakasulit, napakasulit talaga. So kahit pa paano, no, walang mayroong kasamang nangyari sa aming mga riders, no, na finish namin lahat. Kahit late na kami nakatapos, at least na finish namin yung task na binigay. So mahirap talaga pag baguhan ka, lalo na yung mga tourist spot doon. Di mo pa alam kung saan banda yun. Kahit si Google Map hindi rin alam kung saan pupunta. Ay kukuha pala ka ng ID dito. Ito pala yung 47 ID ng Philippine Army headquarters. So sa ngayon yung gamit natin is ito pa rin si Sniper 155. So ito na yung naging problema ko ngayon. Nagka-sunburn siya. Sunburn ba tawag ito? Dahil sa grabe yung init, no? Pero so far wala naman ako naging issue dito sa motor ko eh. Lagi lang sa change oil, ginagawa ko sa 2.5, no? Yung ginagamit kong oil is yung Caltex, yung gold. Yan. So sa 60,000 yun na 58,000 na Odo in 3 years. So wala naman talaga siyang issue para sa akin regarding sa makina or nasiraan ako na wala. Wala ako naging problema sa motor ko, no? So nilagyan ko lang siya ng dalawang mini driving light kasi pang dagdag rin ng ilaw para sa safety rin paggabi, no? Tapos regarding naman sa mga top speed niya, gusto sa akin yung speed ni Sniper. Ngunit na kailangan pang dagdagan kasi importante makarating ka rin naman sa sa pupuntahan mo. Ganun naman. So ngayon hindi ko alam kung magkaano yung speed ko kasi nga wala tulad lang ko. Papaayos ko pa to kay Brian, no? Sa Rain Motorparts. Budget na lang yung kulang. So pag-iipunan pa natin. So yun guys, no? So malapit na tayo. Kasi parang nakakaano na siya eh, naka-alarma na eh. Kasi hindi lang isa, dalawa. Marami na na-aksidente dito eh. So ito siya. So pag galing ka ng Kalibo, pababa kasi dito. So dito maraming na-aksidente na pag liko mo kasi dito, yan, maganda yung daan dito. Yan. So pag liko mo dito, yan, straight na yan, oh. Yun. Ayan siya. Na so
nilagyan na nila ng mga dito. So ito yung nauna, yung pinakaunang na aksidente. Tapos so ayan na yung iba. Oh, grabe oh. Tingnan mo, hindi lang isa. Oh, ayan yung isa. Ayan yung nauna. Grabe. So mabuti na lang ha? Kahapon lang. Hindi, ano yung nauna? Kahapon, paglabay ko, wala pa lang. Oo. Hindi, kahapon lang sa hapon. Atong pagulan. So yan guys, no? So doble ingat talaga tayo dito, no? Kasi nga dito nga part, sabi ng driver, madaya daw yung daan, madaya daw. Tingnan yung isa yan din. Kasi pag galing ka doon, papunta ka dito pababa, hindi mo siya talaga mapapansin na mayroon palang likuan. So lalo na kung first time mo dito,
Saka yung sabi niya, yung tingnan mo yung daan, no? Napakadulas daw, wala talagang ano yan tawag nun, yung pinadaanan ba ng mga mayroong line ba? Wala, oh, wala daw. So napakadulas daw talaga. Saka sabi daw ng mga lokal doon, no, na yung isang painante daw is na naputol talaga yung kamay tapos yung isa naman doon is yung driver napunta sa kanya yung manibela sa tiyan niya. So parang sinala talaga niya yung manibela. So for awareness lang ng mga lalo na sa mga truck driver, no? Lalo na pag hindi natin kabisado yung daan. So hinahina lang po tayo.